halos 90% mamamayang Pilipino ay hindi ho pumayag sana na ito ay mailibing sa libingan ng mga bayani. Yan ba itinignan niya? Yan ba itinanaw niya ng utang na loob? Utang na loob, lovely. Napakahuli mo sa politika. Sayang yung talino mo. Nagpagamit ka sa mga bangag na nasa paligid mo. Siyempre, pag walang-wala talaga, kapit patalim, kahit alam na ho, yung kinakampihan ay talagang pinaliligiran na ho ng mga masasamang elemento. Basta kumita lang, basta makasama lang sa malay-maleta, ay sigurado, hindi ho aayaw yan. Parang si Mima. Nasaan na ba si Mima nyo? Napakayabang, napakahambog, napakabastos, napakawalang hiya. Very disrespectful sa mga nakakatanda. Nagpapakita pa ng pera. Ayun pala, utangera pala itong hinampak na ito na ngayon ay ikinasal na ni Judas dyan sa impyerno. Dadagan Balita News Update. Well, babalik ko tayo mga kabaitaan. So, ngayon, bagong pag-uusapan na naman natin itong yung mahaba yung nguso ho at yung tawag nito, baba na hinahire ho ng bangag administration, yung a certain Lovely Granada. Correct me if I'm wrong, guys. Kung talagang yun po yung totoong pangalan ho ni Miss Babala, no? So ngayon, pinunahan niya po, kung matatandaan nyo, itong si Bobo M, pumunta ho ng Davao, may nag-video, papaalis na ho siya, papunta ho sa helicopter, tapos may nag-video ng mga kabataan at nagsasalita na kung ano-ano pinupuna ho yung kabangagan ni Bobo M at pinagsasabihan ho ng kahit ano-ano. Sa madaling salita, hindi na ho ito ginalang itong si Bobo M. Sa palagay nyo kaya, kailangan pa bang galangin ho natin? Kasi sabi dito ni Lovely Granada na hindi daw marunong gumalang yung mga mag-aaral dyan sa Davao City. Ngayon, parang gine-generalize niya na ho yung Davao City, yung mga kabataan ay ganun daw pinalaki ng mga magulang sa Davao City na wala daw modo, bastos, walang galang. So, sa mga oras na ito, papakita ho natin itong video, yung komentaryo ni Lovely Granada. Dahil siya po ay nasasaktan. Sino bang hindi masasaktan? Bayaran ka, pinasasahuran ka, at yung sahod na natatanggap mo ay mula sa aming mga taxpayers. So talagang gagawin mo lahat. At ngayon, sana marinig ito ni Mayor Basti Duterte, yung sinasabi dito ni Lovely Granada mga kabaitaan, at sana ay madeklara ho ito ng persona non grata para magkaalaman na ho. At ito po, panoorin po natin dito si Lovely Granada at pakikinggan natin bawat kanyang kataga ay atin pong bigyan ng reaksyon mga kabalitaan. May video kasi na kumakalat sa social media kung saan makikitang papalapit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa helicopter sa kanyang last visit sa Davao City. Habang nangyayari ito, maririnig ang ilang estudyante ng Davao City Kalinan High School, National High School. Hello, hello! Yun, kinakantsawan ang Pangulo ng Pilipinas kung ano-anong pambabastos ang lumabas sa... Tignan nyo yung bunganga nitong mahaba yung baba mga kabalitaan. Kung ano-ano daw yung pambabastos. Bakit? Yung amo mo bang si Bangag ay hindi rin ba bastos? Wala rin bang modo? At wala rin bang delikadesa? Yun po yung tanong natin dyan kay Lovely Granada. Mga bibig ng mga estudyanteng ito. Paulit-ulit na maririnig. Bisaya kasi yun so itatranslate ko na lang. Paulit-ulit na maririnig ang mga bata na sumisigaw ng mga katagang tulad ng sarap tirahin sa puwet, sana sumabog, referring to the helicopter. Nagmamadali yan, maglakad, baka mabaril. Bangag, bangag, bangag. Mga bata. Kids. Mga batang natutong gawing katatawanan ang karahasan. Mga batang lumaki sa kultura na no-normalize ang marahas na pananalita. Alright, natutong gawing katatawanan
ang karahasan daw mga kabalitaan. Bakit kayo mga bangag vloggers, hindi nyo ba pinagtatawanan si Tatay Digong Duterte nung kinaladkad ho ito ni General Torre aka Diwata? Hindi nyo ba binastos? Tingnan nyo ngayong isa yung kasamahan na napakalaking bunganga na parang sumubo ng 3 eggplant or talong. Saan ba siya ngayon? Panay sabi niya na yung tatay nyo ay karton, ilagay sa loob ng o ilagay sa karapon. Sino bang nauna na inilagay sa human size na kahon? Di ba? So, kung kami o kung sino man na mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte, pag kinantsawan at hindi na ho ginalang inyong Pangulo, magagalit kayo. Kayo naman ho nauunang mambastos sa aming pinakamamahal na Pangulo ng bansang si Tatay Digong Duterte na hindi na ho ito malampasan pa ng sino mang presidente ang kanyang nagawa sa ating bansa. Ladies and gentlemen, mga kababayan, we have come to this point. Anong klaseng komunidad ang humuhubog sa pag-iisip at pag-uugali ng mga batang ganito? Yep. Tapos kunwari, galit tayo sa karahasan. Kunwari, shock tayo kapag may mga kabataang nasasangkot sa krimen. Pero kapag ang marahas na pananalita ay nagmumula sa mga idolo nating leader, katulad nung Ximenet. Okay. So nagmumula daw sa iniidoloho nating leader. Yung mga ginagawa yung pambabastos, hindi rin paggalang sa Pangulo ni Pangulong Tatay Digong Duterte. Saan rin po ba yan nagmula? Di ba? Sa mga nag-aalaga sa inyo dyan sa Malacanang, ano bang sinasabi? Nagre-recruit kayo ng mga vloggers at binabayaran nyo ng napakalaking halaga na mula ho sa pera ng taong bayan para lamang mumurahin itong si Tatay Digong o di kaya yung mga Duterte, lalo na ngayon itong si VP Sara Duterte na talagang siguradong magiging susunod na Pangulo ng ating bansa sa 2028. Di ba? So binabalik ko lang po yung mga sinasabi ni Babalo mga kabalitaan. Kung ano-anong mental gymnastics, halos mutambling pagani ang kadaghanan para lang i-justify ang mga pinahok nga pagpamulong. Di ba? Halos tatambling daw yung mga karamihan para i-justify yung mga hindi magandang mga salita daw. Kayo, kahit alam nyo naman na mali yung kinokontent at alam nyo paninira ho ang mga sinasabi nyo mula sa mga bungang at sa nagkukumpas sa inyo, ay itinutuloy nyo pa rin. Dahil may katumbas o itong malaking halaga. Ito ay realidad sa inyong grupo na kayo ay talagang binabayaran. Samantalang yung mga tao nagsasalita, binabastos yung Pangulo yung talagang bangag at bobo, ay talagang totoo naman ho mula ho sa kanilang tagimpusoon, ika nga sa Hiligaynon speaking. Mula sa kanilang mga puso, damdamin na yun pong nakikita nila na hindi ho kagalang-galang yung Pangulo yung bangag na si Bobo M mga kabalitaan. May mga nabasa pa akong comment, galit lang daw mga bata sa mga nangyayari sa gobyerno, kaya ganon. Ay, pag galit, gusto na maging tirador ng puwet? Normal ba yun sa mga taga Davao? Pag galit daw gustong tumira ng puwet. Bakit? Yung pagkasabi ba na gusto ang sarap tirahin sa puwet? Tinira ba si Bobo M sa puwet? Nakikita nyo bang tinira sa puwet? O baka ikaw ang gustong magpatera sa puwet? Sabihin mo kaya, baka naranasan mo na yung tinira sa puwet. Just asking. You see, hindi nagsisimula ang karahasan sa baril. Tama. Nagsisimula ito sa mga salitang paulit-ulit na tinatanggap bilang katatawanan. Yep. Hindi talaga nagsisimula ang karahasan sa baril. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, yung mga kriminal, yung mga masasamang elemento ay nagtatago dahil sa prinsipyo at sa pagmamahal sa bayan ni Tatay Digong Duterte na may pangil talaga, may ipin yung batas. Ngayon, saan ba nagsimula yung mga kriminalidad ngayon sa ating bansa? Sa kakulangan at sa kabangagan ni Bobo M. Dahil alam natin na hindi ho siya presidente ng bansa. Papit dami lang ho itong si Bobo M.
Kaya wala ho siyang magawa. Ito ang naging dahilan na dumarami ho at bumalik yung mga drug addict. Bumalik yung mga huldapan sa kalsada, sa lansangan. Bumalik yung mga nanggagahasa at nakawan lalo na sa ating gobyerno, mga kabalitaan. Like the rape jokes, sa mga banta na pinalampas at sa kulturang nagtuturo sa kabataan na okay lang manginsulto, manghamak o magbiro tungkol sa pagpaslang. O ngayon, saan ho ba kayo gusto? Yung talagang mahilig magbanta o gaya ngayon ni Bobo M na walang salita, walang sense of direction, mga kabalitaan? Iahambing nyo kaya? Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, ang dami niyang pinagbabantaan. Pero ang tanong, sino bang kanyang pinagbabantaan? Yung mga law-abiding citizen ba? Or itong mga masasamang elemento sa ating lipunan? Ngayon, hindi nga marunong magbanta itong si Bobo M dahil laging lutang. Ang nyari ngayon sa bansa ho natin, mas dumarami na ho ngayon yung mga kriminal. Marami na ngayon yung mga nagugutom. Marami na ngayon yung mga kawatan sa ating gobyerno. Anyari sa ating bansa, kulelat. Maraming walang trabaho. Talagang mas lalong naghihirap. Ayon pa ni Bobo M, tutulungan niya pa yung mga mahihirap at mas lalo pa yung mga naghihirap. O alam niya palang marami naghihirap. Ba't hanggang bukang bibig niya lang hong sinasabi na wala ho sa gawa, mga kabalitaan? Ang mga batang ito ang magiging susunod na botante, profesional, guro, pulis, abogado, at mga magulang. Kung hindi natin sila tuturuan ngayon ng respeto, pananagutan, at pagpapakatao, huwag tayong magtaka kung balang araw ang parehong asal ay makita natin sa opisina, sa City Hall, sa lansangan, o sa loob mismo ng pamahalaan. Teka lang. Parang nahuli ka na yata sa balita, Miss Lovely Babalo Granada. Bakit? Sa panahon ba ngayon ni Bobo M, may mga respeto bang nakikita ho tayo sa mga bawat departamento? Una, ba't ko ba nasabi na wala ng respeto ang bawat departamento? Anong ginawa ni Bobo M kay Tatay Digong Duterte? Ipinadala sa dahig. Para ano? Para wala nang pumuna sa kanyang kalukuhan at kabastusan at kawalanghiyaan bilang papit na pangulo ng ating bansa. Kung may delikadesa pa itong si Bobo M at may malaking respeto at pinahahalagahan niya yung ginawa ni Tatay Digong Duterte sa kanyang ama na ipinalibing sa libingan ng mga bayani, na halos 90% mamamayang Pilipino ay hindi ho pumayag sana na ito ay mailibing sa libingan ng mga bayani. Yan ba itinignan niya? Yan ba itinanaw niya ng utang na loob? Utang na loob, Lovely. Napakahuli mo sa politika. Sayang yung talino mo. Nagpagamit ka sa mga bangag na nasa paligid mo. Siyempre, pag walang-wala talaga, kapit patalim, kahit alam na ho, yung kinakampihan ay talagang pinaliligiran na ho ng mga masasamang elemento. Basta kumita lang, basta makasama lang sa malay-maleta, ay sigurado hindi ho aayaw yan. Parang si Mima. Nasaan na ba si Mima nyo? Napakayabang, napakahambog, napakabastos, napakawalang hiya. Very disrespectful sa mga nakakatanda. Nagpapakita pa ng pera. Ayun pala, utangera pala itong hinampak na ito na ngayon ay ikinasal na ni Judas diyan sa impyerno. O baka mauwi na naman sa pananaksak sa lansangan. Bakit? Hindi mo ba nalalamat, nakikita yung mga saksakan ngayon sa lansangan? Sino ba ang dapat sisihin? Yung mga magulang ba? O yung kawalan ng disiplina sa sarili mismo yung ating bangag na Pangulo? Kung talagang may pagmamahalo siya sa ating inang bayan, sa taong bayan mismo, lahat ay ginagawa niya na proteksyonan ang bawat isa sa atin. Anyari ngayon, walang pakialam. Basta lulubo lang ho yung bulsa ho nila. These are the kids you are raising, Davao City. Oh, you see? These are the kids that you are raising, Davao City. So ano bang ibig sabihin ho nito? Isinisisi pa sa gobyerno ng Davao City ang mga nangyayari ngayon. Bakit?
Yung mga tao ba sa Davao City hindi nasasaktan sa ginagawa ng amo mong bangag? Lovely? Sayang yung talino mo eh. Matalino naman talaga itong si Lovely. Kaso nga lang, mahina ho ito, napakahina ho yung comprehension ho nito. Napakahina, napakababaw yung mga argumento nito mga kabalitaan. Isisisi mo pa sa gobyerno ng Davao City? Yung nakikita ng mga kabataan ngayon ay mismo yung mga kalukuhan na ginagawa ni Bobo M. Hindi mo ba nakikita? Punta ka kaya ng Davao, manirahan ka doon ng mga ilang buwan. Ako ilang beses na ako papunta-punta. Nakarang araw, nakarang buwan, doon ako sa Davao City. Diyan ako sa Avida, tumuloy. Paikot-ikot ako diyan sa Rojas, kumakain ako diyan sa night market nila. At napaka-disiplinado yung mga tao ho doon. Yung mga ordinaryong mamamayan. Hindi ka babastusin doon. Siguro kung ikaw pumunta ka, subukan mo pumunta ng Davao City. Talagang makikita mo na ikaw talaga, mararamdaman mo talaga na hindi ka talaga nirespetuhin ng mga tao dahil alam mo nila na isa ka sa mga alipuris ni Bangag. Kaya yung utak mo na napakatuyot, ipagpatuloy mo lang yan. Dahil sa ngayon mapapakinabangan mo yan dahil sa tuyot na utak rin ng inyong among bangag na si Bobo M. Minsan naisip ko kung patuloy na ganyan ang exposure sa karahasan ng mga kabataan, sana hanggang dyan na lang sila sa Davao, no? Sa isip ko lang naman yun. Mali ka. Maling-maliho kayo. Lovely. Ang mga tao sa Davao City, iilan lang yung, mabibilang lang yun, yung mga masasamang elemento. Karamihan pa dyan ay hindi taga Davao. Yung mga tao sa Davao City, may disiplina at may takot sa kanilang namamahala dyan sa Davao. Nirerespeto ang mga Duterte. Hindi mo maririnig yung mga tao sa Davao City na bumabatikos sa mga Duterte. Kung meron man, ay kaalyado nyo yan. Pero ilan lang kayo, kakarampot lang kayo sa Davao City na may mga kaalyadong ayaw sa mga Duterte. Talo pa nga yung lugar mo sa saan ka bang probinsya. Bago ka humusga sa mga taga Davao, sa mga Duterte, kung saan ka galing planeta, dyan sa Mindanao, ihambing mo kaya yung lugar mo. Kung sino ang mas progresibo pa para husgahan mo yung Davao City. Lovely. Diba? So lahat ng mga sinasabi mo ay mababalik lang sa'yo dahil sa tuyong mong utak na walang pagkakaiba sa amo mong si Bangag Bobo M. Huwag na silang hayaang magkalat sa ibang parte ng Pilipinas. I-quarantine? Utang na loob, keep them there. Charot lang naman yon. Hoy, utang na loob, keep them there. Naku po, napakalayo talaga. Magbilang ka nga kung ilang krimen ang nangyayari dyan sa Davao kumpara sa Maynila. Kumpara sa baluarte mo. Para malaman mo kung sino ang dapat i-quarantine na hindi pupunta ng Davao City. Naku, yung Davao City po, yung mga tao dyan, hindi na ho kailangan pumunta pa ng Maynila para kumita ng pera. Napakaraming trabaho ho sa Davao City. Wala pang discrimination. May mga trabaho pa, pati matatanda, may mga trabaho. Ikaw, ba't ka ba pumunta ng Maynila? Para kumita at para maambunan din sa Bangag Administration mula sa mga maleta na ninakaw nila para pondo at makakuha ng maraming vlogger na madali lang ho nilang sulsulan dahil sa kawalan ng pera. Isa ka rin dun. Kung talagang maganda yung lugar mo, hindi mo na kailangan pumunta ng Maynila para kumita ng pera. Lalo pa, kumita ka ng pera mula pa sa pera ng mga taxpayers. Napakakapal ng pagmumukha nito kung hindi niya aminin na siya ay binabayaran mga kabalitaan. Napakakapal talaga ng pagmumukha nito. Malamang sasabihin niya, hindi, prinsipyo yung pinaglalaban ko. Oo, tama ka. Prinsipyo yung pinaglalaban mo na may kaakibat na halaga. Ganun po yung kasimple. Tanong, ba't ka ba pumunta ng Maynila? Ba't ka ba hindi tumira dyan sa lugar mo kung saan ka nanggaling? Kaya yung mga tao sa Davao City, hindi na kailangan pumunta ng Maynila. Ang daming trabaho ho doon. Dumami na ho yung mga investors doon kumpara dyan sa Kamaynilaan. Mas hindi naman siguro natin masasabi na nalalamangan ng Davao City yung Maynila. Pero tandaan nyo po, palago na ho yung Davao City dahil po sa dami-rami na ho mga investor na pumapasok. Kaya huwag mong maliitin yung taga Davao na hanggang dyan na lang. Huwag nang pumunta ng kahit saang lugar para maghasik ng lagim. Tandaan nyo po, ang naghahasik ng lagim ay kaalyado lamang ho ni Bobo M. Yung mga masasamang elemento, yung may mga bisyo, yun po yung pakakatandaan mo, Lovely. Nagkamali ka sa sinasabi mo patungkol sa Davao City.
mababash na naman si Lovely eh. Mababash na naman. Serious. Alright, so hanggang dito na lang ho tayo mga kabalitaan. Itong si Lovely Granada, ay, Granada ba talaga yung apelyido nito? Yung mga Granada sa amin, hindi ho ganyan yung pagmumuka eh. Napakakinis yung balat, napakaganda, sobrang tangos ng ilong. Pero ito, iba yung tangos, baba yung tangos nito mga kabalitaan. Kasi yung mga Granada sa amin, mga mistisa eh. Si Isabel Granada, di ba? Napakaganda ho nun. Ibang Granada to eh. Ewan ko anong klaseng Granada to, baka hand grenade to mga kabalitaan na sumasabog. Hindi yung Granada na isang prutas na napakasarap kainin. Kasi nga, yung prutas na napakasarap kainin sa amin, yung Granada, nakakatalino ho mga kabalitaan. At magaganda pa, matatangos yung ilong. Iba yung tangos nito, ang haba nito. Mahaba yung bunganga at bibig at ang baba mga kabalitaan. Anyways, yan lamang po. Sana makita at marinig to ni Isabel Granada, Lovely Granada. Iba pa naman tong mga bangag vloggers mga kabitaan. Pag sila'y tinitira ho, at pag sila'y nasasaktan, marami nang gagawing hakbang. Pag tayo ay binabatikos, binabastos, easy lang tayo. Dahil alam niyo po, wala hong humahawak ko sa ating politiko. Dahil independyente ho, at tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsisikap, pagtatrabaho, hindi gaya nila, nabubuhay sila sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng pagdikit ho, parang linta na dumidikit sa mga politiko para kumita ng pera mula ho sa mga taxpayers gaya ho natin mga kabalitaan. Maraming salamat. Sa susunod muli, magkikita ho tayo basta Danagan Balita. Bubalita, mo komentaryo mula Tigo. To God be the glory, Mawa. Chip chip. Peace out.